Alright, so yun, good morning sa lahat ng mga kababayan. Ito nga, pag-usapan nga natin about nga dito kay kay Congressman Ridon ba to? Yan. Alright, so ito guys, kaya naman pala siya galit na galit at gusto niya na imbestigahan yung Dolomite. And kaya naman siya, alam niya, hitik na hitik. Alangan yung ni Kuya, hitik na hitik to si Congressman. Ito pala yung dahilan. Mapanoorin natin. Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon at mga komisyos na ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Makibalita tayo kay Rosalie Cox. Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa sa Malacanang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to fire him except that he had too much. So, he was appointed September and he traveled about 7 times. Grabe, 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Henceforth, I said, everybody must get the permit from my office. Kaya naman nagbabala na rin ang Malacanang laban sa mga opisyal ng pamahalaang gumagamit sa pondo ng pamahalaan para sa mga personal na biyahe sa labas ng bansa. I think the President has given a topmost priority to running after government officials who are engaged in junketing, or the government junketeers. That's correct. Alright. So yun nga mga kababayan, at dahil nga doon sa kaya siya tinanggal, yun, gumagamit siya ng pondo, ng pera ng bayan para, pampersonal na biyahe. Puntakin niya, 7 biyahe, tapos under secretary. Diba? Under secretary ka, pero kaupo mo pa lang, naka 7 biyahe ka na agad. Naka 7 biyahe ka na agad. Diba? Tas gamit mo pera ng taong bayan. Kung noon, hindi sila nakakalusot. Diba? Kumbaga, hindi nakakalusot nung panahon ni Digong, ni former President PRRD, di ba? Kaya galit na galit sa mga yan. So sa ngayon, congressman siya, malamang sa malamang, alaman natin yung mga nangyayari ngayon dyan sa Congress. Noon, ang ingay-ingay ng mga yan. Ang ingay-ingay ng mga yan, nung panihiring ng mga yan. Nung pumutok yung issue about sa flood control, tahimik bigla sila. Tama ba? Yun dyan bigla silang tumahimik. Kung noon nagagawa nila kay Pangulong Duterte na hindi sila makalusot, mas lalo na ngayon, baka mas marami silang kababalaghan na ginagawa. Gaya ng ginagawa nito ni Saldico, tsaka ni Romualdez. No? So yun lang naman, inan lang natin, kaya naman siya galit na galit dito. Ito yan, sa Dolomite Beach na yan. Kaya gusto niyang imbestigahan. Alam niyo, yung Dolomite Beach na yan, yung Dolomite Beach na yan, malaki naman po talagang pinagbago simula noon hanggang ngayon. Dahil naging tourist attraction na siya para sa mga kababayan natin na dumadayo sa Maynila. Dahil basura, basura. Ngawa naman sa Mangketa nakatira. Alright, so yun lang naman mga kasulido, mga kababayan, no?
Don't forget to like and share ang ating video ginagawa sa mga reaction. So, siguro ganito muna ang magiging mga video reaction natin habang nabiyahe tayo. Alright, ingat kayo and don't forget to subscribe. Ingat! Alright.